Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So mga minamahal, this is the twist na talagang hindi ko ine-expect coming from a DDS supporters na talagang susupalpalin niya itong kanyang sinusuportahan before na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasi alam niyo naman na mayroong magaganap na rally ngayong September 21. And yung aims nila doon is buwagin ang ating presidente. And syempre, dahil gusto nilang buwagin ng presidente, may gusto silang ipalit. Which is, sino ba yung gusto nilang ipalit? Walang iba, kundi yung nandoon sa travel. Nandoon palaging naglalamyerda na si Vice President Sara Duterte. And guess what? May post si Jam. Basahin natin. Sabi niya dito, "You want the president to resign to be replaced by a VP who isn't always in the country?" Tama nga naman. Di ba gusto niyong palitan ng ating presidente ng isang vice-presidente na hindi naman laging namamalagi, wala naman dito palagi sa bansang Pilipinas? Di ba? Hindi ba kayo nahihibang? Sa madaling sabi, gusto niyong palitan ng ating presidente na nagtatrabaho ng maayos, tapos ang ipapalit nyo, yung vice-presidente na nandoon lagi sa ibang bansa, nagta-travel, naglalamyerda. Diba? Nag-iisip ba kayo? And second, sabi dito ni Jam Magno, si Sara Duterte daw po ay nagbayad ng millions para sa kanyang mga security. Kasi meron daw threat sa kanyang buhay. So, alam nyo kung anong nakakatawa dito? Siya yung nag-threat eh. Diba? Tapos siya pa yung magbabayad ng million sa kanyang mga security para, yung kanyang buhay magkaroon ng safety. Pwede ba naman, diba? Pwede ba naman tanga-tanga itong ating vice-presidente? Tingnan nyo pang sabi ni Jam Magno. "And pays million for security when she's the who make threats when she doesn't get what she wants." Diba? Can you imagine that? Nagbayad ka sa mga security guard para i-secure yung life mo. Pero in the first place, ikaw naman yung nag-threat. Dito kay Romualdez, kay First Lady, and kay President Bongbong Marcos. Hindi ka ba nag-iisip? Diba? So anyway, there's a video mga minamahal na kung saan itong si Jam Magno ay talagang pikon at napupuno na. Diba? Kay Vice President Sara Duterte. So, basta panoodin natin. You go to a rally on the 21st or whenever that is, but make sure that you do it for the right reasons. That yes, you are mad at the corruption, but once your placard says President Marcos resign, automatically, no, pass. And replace him with who? Lagi. Sarah? Pass. As volatile as that. Yeah, idol na ako siya kung nalumbag siya o sheriff, thinking it was the right thing to do, but throwing a tantrum because you don't get what you want, and lying for years and manipulating Filipino people because of love and loyalty. Lupit pa kung ikaw tayo. I'll pass. Because I would go and rally and want it to be peaceful because I want change. But I'm not going to leave my son at home to go out on the streets and rally. And what? To be used? For my anger to be used to support a political family? No, not the Romualdezes, not the Dutertes, the Filipino people. But then again, aren't you the same type of people who want to protect the Discayas and make Vico Soto the enemy? Because you're the type of people that support the Congressman who meows. House. Si Barsaga. Congressman who meows more than he works in Congress. So Mona, before you go to these rallies, think. Number one, make sure that you don't cause any trouble to endanger yourself because they're not going to help you once they're done using you. Tama. They're going to tell you, "Wama ka na mo kung sa mag-rally." Uy, mga minamahal, by the way, tama yung sinabi ni Jam Magno. Kung magrarally kayo, think yourself first. Kasi at the end of the day, kung, maputolan iyong mga tiil, di ba? Mawakayan iyong mga face, di ba? Hindi naman yan kabe na mga sinusuportahan ninyo. Kasi sasabihin lang naman yan nila sa inyo, sinabi ko bang pumunta ka doon? Sinabi ko bang suportahan mo ko? Di ba ganun yung sasabihin nila sa inyo? So,
put unahin ninyo yung sarili ninyo na ligtas kayo if you will do or, if you will go to a rally. Kasi kung masira yung mukha ninyo, nagkayaon kam sa mud, 'di ba? Nawakayan iyong mga face, 'di ba? Or basta may nangyari sa inyo, hindi na po yan kabe ng mga hindi na po yan kabe ng mga sinusuportahan yung politiko. Dahil ang sasabihin lang naman nila sa inyo, bakit? Sinabihan ka ba namin pumunta ka doon? So, at the end of the day, kayo pa din yung kawawa. 'Di ba? Alright, continue. Kasi pag naputol na yung tiil, believe me, I've been there. And I saved myself since 2022. I made clear I'm not going to be loyal to any political figure, although I pray for PRRD every single day. Just the same way that I pray that we know better. That we wake up from being manipulated because of our love and loyalty. Oh. Because that was the best thing that ever happened to me. Waking up. Oh. So yeah, go and do your... Oh, mga minamahal, the best thing na nangyari ever sa kanyang buhay is waking up. Actually, I have a story, year 2021, before the campaign election. Supposedly, I am a, not totally former DDS, but I also support former President Duterte. And, I idolize what PRRD do before, 'di ba? Like yung pagpapabagsak dito nga po sa ABS-CBN, proud to be na meron siyang palaging pinapatay ng mga addict. Like parang I don't care about the lives of the people. Like parang sinasabi ko, sige, go ahead, pamataya itong yung mga tao kay mga walay man pulo sa kalibutan, 'di ba? Pero mga minamahal, I idolize former President Duterte for being brave. But as time goes by, I realized na, there must be something wrong. Bakit ko iniidolo ang isang taong mamamatay tao? Kasi may mga kwento din naman kasi, mga minamahal, of changes. For example, meron akong nakita sa documentary na dati siyang nakulong, 'di ba? Because of drugs. And then eventually, nung nagkaroon siya ng rehabilitation sa kanyang sarili, 4 na license ang nakuha niya. Degree holder, 4 na license ang kanyang nakuha. Like, bakit natin ipagkakait ng second chance? May mga tao na hindi kayang magbago right away, pero there's some people na nagbabago. Mga minamahal, may mga tao na ginawa nila yon dahil kapit sa patalim. 'Di ba? Pero may mga tao din naman na ginawa yon dahil out of curiosity. Pero hindi natin sila pwedeng i-judge. 'Di ba? Give them a second chance. Kasi minsan ito yung pangit eh. Pag favor kay former President Duterte ang isang addict, hindi nila minamind yung i-rehabilitate mo yan, ganito-gato mo yan. Wala silang ganon. Like, okay, sige, go with the flow sila. Samantalang kapag hindi pabor sa kanila, pamataya ito niyo, patya ito, di ba? Kadkarin ninyo yan. Ganyan si former President Duterte. So, I don't think na parang, you know what, mga minamahal, nasusuka ako nung sinuportahan ko itong si former President Duterte, yung sa kanyang pamamatay sa mamamayang Pilipino, pambubudol sa mamamayang Pilipino. Actually, like, yung kwento ko sa inyo, yung Build program. Talagang na-amaze ako kay former President Duterte. Like, wow, first time ever in the Philippine history, like we had this kind of president doing a build program. Like, parang wala siyang hidden issue. And then eventually, it turns out, damo ngayon ang mga ghost project. 'Di ba? Ayaw lagi, mga minamahal. Ang daming mga ghost projects. And then, ang daming mga corrupt sa loob sa kanyang administration. Like, wala man lang siyang ginawa. 'Di ba? So, tama yung sinabi ni John Magno na isa sa pinaka-best na nangyari sa kanyang buhay is waking up. 'Di ba? Which is, ganyan din po ako ngayon. Mulat na po sa katotohanan and never na pong mabubudol ng kahit na sino man. Alright, yes, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang po at ingat, mga kababayan. Tuloy pa ba natin to? Wala na, tapos na to eh.
wish you well. Do so peacefully, wear tawas, drink water, but don't incite sedition. Okay to. O, yun lang. Kung magdala daw kayo ng tawas, at siguraduhin ninyong hindi pasok sa inciting to sedition ang gagawin nyong rally. Alright, yun po. Ingat mga kababayan.